Hello, what's up? So, this is the Infinix Note 50 Pro. Yan. So, just in case lang. So, basic video lang po ito. Yan, bagong reformat po siya. So, tuturuan ko lang po kayo. Sa mga hindi po advanced user lang ito ha. Alam ko, maraming advanced user dyan. Pero for those people na, alam nyo na, ang tema natin dito again is Tech Simplified. So, para sa mga non-techie, hindi advanced user, ito po ang mga safe tanggalin na mga bloatware at saka mga settings na din. Turuan ko na rin kayo ng settings para medyo ma-optimize nyo ang itong just in case bagong biling Infinix Note 50 Pro. Okay, Infinix Note 50 Pro, here we go. So again, unang bukas galing sa reformat. So una natin gawin is tanggalin nyo po itong zero screen nila. Yes. So mas maganda is mas less po yung minamanage ng chipset nyo, less components like ito, extra ganito pa, at ito mga widgets na to is mas matitipid siya sa battery, mas optimize yung performance, at less ang gumagamit ng RAM. That means more RAM sa mga gusto nyo talagang gamitin na mga apps and games, di ba? So ito muna, zero, what do you call this? The zero screen na tinatawag ni Infinix. So let's go sa settings, tanggalin natin ito muna, i-turn off natin yan, sundan nyo lang po, and then from here, home screen, and then punta tayo sa settings dito sa baba. From here, yan, home screen settings. Kung okay lang sa inyo, ako gusto kasi pinipersonalize ang sarili kong screen ko, alin na magkakatabi ng mga apps at games. So off nyo lang po ito. Pero kung gusto nyo na si XOS na mag-arrange ng app sa inyo, yeah, meron naman ganito. Pero sa akin, off ko kasi gusto ko, ako yung nasusunod ko, alin na magkatabi ng mga apps and games, magkakagrupo, ika nga. So baba pa kayo ng konti. Okay, ito yung zero screen, so turn off nyo rin po yan. Tapos dito sa slide down on launcher, pwedeng huwag nyo na itong sundin, pero ako, ayoko na search ang lumalabas pagka sinaslide ko yung launcher from up pababa, yung ganito, na swipe. So gusto ko yung notification, yung usual, yung normal, yung nakasanayan ko Pero again, hindi nyo kailangan sundin ito kung ayaw nyo. Gusto nyo search, like pakita ko sa inyo nangyayari ha. From here, balik tayo, labas tayo saglit. Yan, search yung lumalabas, which is para sa nakakairita. Gusto ko pagka ginaganyan ko, pag nag-swipe ako from here galing sa home screen, gusto ko yung notification at saka yung mga ito mga gaya yan. Ayoko yung ganyan search na lumalabas. So off natin yan. Again, balik tayo doon, long press sa home screen, settings, baba, slide down on launcher, lipat mo sa notification and control center. Alright, dito naman sa home screen grid, bago natin iwan to saglit, dito sa home screen grid, by default, again, bagong reformat ito, naka 4x6. That means 4 lang ang pwede mong gamitin. As you can see, 4 na app icons at the same time. So what you should do, kung gusto mo lang naman, is balitan to from home screen na 4x6, gagawin natin 5x6 here. Okay, now 5 na ang pwede mong ilagay na apps doon sa home screen, So pwede pa tayo magdagdag dyan ng isa, 4, 5, para pang 5. So at least may dagdag, diba? Mas marami kang mapipindot na mga screen. Kung ako nga masusunod, actually gusto ko 7 yung nandito kagaya dun sa Nova Launcher settings ko, but hindi supported ng XOS yung hanggang 7. So ayan, 5, okay na yan, mas marami. Okay, now, okay na tayo dun sa home launcher. Ang gagawin natin, pupunta tayo ngayon sa settings. Hanapin nyo lang yung settings, punta kayo settings, punta kayo sa app manager, or ano ba, yung app management pala yun. From here, punta kayo sa app list. Alright. Now, ito na yung lahat ng listahan ng mga naka-install by default, kasama na dito ang system apps and mga bloatware. So, bago tayo mag-start, i-activate nyo muna ang show system para lahat nakasama, hindi lang yung mga bloatware, pati yung system apps na pwede natin tanggalin din. Okay? So, dito sa taas, makikita nyo may 3 tuldok, show system app, yun. So, yeah, kompleto na yan. Kasama na dyan ang system. So, ano yung mga safe tanggalin dito sa listahan na to? Lahat ng mga naka-install. Okay, from here, gumagamit ba kayo ng TikTok? Kung yes, huwag nyo pakialaman yan. Zenword, ito, andito yun bloatware yan. So, kung hindi naman kayo naglalaro ng Zenword na yan, uninstall na agad. Delete app merong retain data Pag retain data, ibig sabihin, may iwan pang data galing sa app na yan. So, delete app and data dapat. So, dati walang ganyan, diba? So, Android 15, medyo may mga nadagdag kasi ng mga features. So, yun, uninstalling. Next, itong Vita Mahjong, nilalaro nyo ba yan? Kung hindi, again, uninstall. Huwag nyo patagalin. Itong WPS Office, ginagamit nyo ba? Kung hindi, tanggalin na rin yan. Games, uninstall na rin yan. Hindi nyo kailangan yan, may Google Play Store naman Basic Daydreams, disable na natin yan. Force Stop. Compass, may gumagamit ba ng compass? Parang wala naman. Bihira naman siguro, yung mga talagang nag-hiking siguro. Car Care, pwede nyo pong tanggalin yan kung gusto nyo. Itong clipper, tanggalin na rin natin yan.
Make sure pala na naka-sort by sort by alphabetical dito Nakalimutan ko yata sa ipaalala sa inyo. Sort by A to Z. Swipe lang ng swipe. Hanap pa tayo tatanggalin. Google Drive, gumagamit ba kayo? Pwede nyo pong tanggalin yan. Safe po yan. Mapapansin nyo, meron tatlong file manager dito. So, pili kayo ng gusto nyo gamitin. Okay? Ako usually, ang ginagamit ko is yung Files by Google. So, pwede nyo pong itanggalin tong isa. Okay? So, you can safely remove either Files by Google or yung file manager. Huwag na yung file. Huwag na yon. Yan, ito. So, tinanggal natin yung isa. Yung file manager ang tinanggal natin. Tinira natin yung files and files by Google. Hindi to, I believe, hindi pwedeng tanggalin tong files kasi ito ay system. And files by Google is para sa akin useful. Pero again, pwedeng ito ang tanggalin nyo. Ang itira nyo na lang is yung file manager, yung tinanggal ko. Pili lang kayo. Mas recommended ko lang tong files by Google kasi kompleto dito. Meron din itong file lock. Okay, kung may gusto kang file na gustong i-lock, itago, meron kasi itong app na to. Baba pa tayo. Itong global search, pwede nyo pong disable din yan. Dito naman sa Google list naman, itong Google na to, na app na to, is pwede nyo pong i-disable yan kung gusto nyo, kung hindi nyo gagamitin. Safe po yan. Make sure din naka-force stop para sure na hindi na gagamit ng chipset. Itong Google Assistant, of course, pwede natin i-disable yan. Wala na pong Google Assistant ngayon. Disable pa rin natin. Ang alam ko is Gemini na ngayon, hindi na Google Assistant. Itong Google One Time Init, pwede na rin pong tanggalin yan. Mamaya i-reboot ko para makita sa inyo na safe po lahat. Wala pong mangyayaring masama sa phone nyo. Itong Google TV, pwede nyo rin pong i-remove yan kung wala po kayong paggagamitan dyan. Uninstall. Ulitin na. Every time na may tinatanggal tayo, may uninstall, mabalik sa asan na ba yun? Nasa letter G na tayo, Google. So, konting pasensya lang. One time nyo lang naman gagawin to unless magpa-factory reset ulit kayo. So, ulitin nyo to. Pero kung hindi naman, bihira naman kayo mag-factory reset. Yan, gawin nyo na to. Tiisin nyo na itong paulit-ulit na balik sa taas. Itong Hi Translate. Translator lang po ito. Ngayon, kung hindi nyo naman gagamitin ito, wala naman kayong balak paggamitan ito. Translator lang to. Like kung may kausap kayong Chinese or something, pwede nyo po uninstall yan kung hindi nyo naman gagamitin. Uninstall ko na lang. Ulitan naman tayo ulit. Hanapin natin ulit. Hola browser, of course, pwede natin tanggalin yan. Lalo kung may ginagamit naman kayong Google Chrome or ibang mga search web browser. Infinix File Viewer, of course, tanggalin natin yan. Meron tayong File Manager. Oops, ulitan naman tayo. Hanapin natin letter I. Instagram, ginagamit nyo ba yan? Kung hindi, tanggalin nyo na lang. Okay? Again, kung hindi lang naman. Itong Live AI, pwede nyo pong tanggalin din yan. Disable nyo na lang. Itong Live Transcribe, okay? Ginagamit nyo rin ba yan? Again, kung hindi, disable. Alright? Magazine, kung hindi nyo rin ginagamit, disable nyo na rin yan. Force stop. Itong Market Feedback Agent, disable, force stop. Itong Google Meet, kung hindi nyo gagamitin, disable, force stop. Itong Meta App Installer, pampalakas din yan sa battery, disable, force stop. Meta App Installer, Meta App Manager, tanggalin natin. And Meta Services, disable, force stop. Itong Mobile Cloner, kung wala naman kayong phone na i-clone, yung mga lumang phone nyo, pwede nyo po uninstall na lang din yan. Wala na naman. Balik tayo ulit doon. Itong My Health, gagamitin nyo ba? 118 MB din yun, no? Uninstall. Itong Notepad, gagamitin mo ba to? Kung hindi, delete app. Balik na naman tayo ulit. Letter N na yun, di ba? N. Trabaho, no? Pero again, one time lang naman to as long as hindi ka mag-factory reset anytime soon. Google Photos, hindi nyo na kailangan to kasi meron naman sariling photo gallery si Infinix. Force stop. Itong Rhythm Rush Light, hindi ko alam yan. Game lang yan, game. So, hindi naman nilalaro yan. Wag na yan. Shopee, kung hindi nyo naman ginagamit, kayo na mag-uninstall yan. Pero I'm sure, ginagamit yan ng mga Pinoy. Speech recognition, hindi naman siya ganoon ka-importante. Pwede nyo pong i-disable yan. Again, kung hindi nyo gagamitin. Hanap pa tayo. Temu, kung hindi nyo gagamitin, uninstall na yan. Nasa letter T na tayo. Balik. Letter T. TikTok, of course, malamang ginagamit nyo yan. Itong tips, pwede nyo pong tanggalin yan, uninstall. Visual Player, recommend ko na tanggalin nyo to. Palitan nyo na lang ng VLC. Maraming apps yan Itong Vogue Portraits, yes, pwede nyo pong tanggalin yan. Disable na lang natin. Yan, force stop. Weather, uninstall na lang po. Itong X Arena, pwede nyo pong uninstall din yan. Nasa X na tayo. Patapos na po. Patapos na po, don't worry. X Club, uninstall na rin natin yan. Nasa dulo na tayo. Patapos na. X-Hide is, tingin ko magagamit nyo yan pantago ng mga apps, mga folders and other stuff. And YouTube Music, kung di kayo nagamit, pwede nyo po tanggalin yan, don't worry. Pero sa iba, alam ko ginagamit yan. Huwag nyo tanggalin. Pero ako,
I would recommend tanggalin nyo na lang kasi ako di ko ginagamit yung ganyan eh. And itong zero screen, tanggalin nyo na rin to. Hindi nyo kailangan to actually. Force tap. Yun. So, labas mo tayo saglit. Bago tayo tumuloy sa ibang features niya, pakita ko lang sa inyo, reboot muna natin. Kailangan i-reboot nyo muna yung phone para sure tayo or para sure kayo, makita nyo na safe po talaga yung mga tinanggal natin. Okay, long press and then restart. So, wait lang natin ng konti para makita nyo na safe yung mga pinagtatanggal natin sa phone na to. Yan, try natin ulit. Wala pong nangyari. Safe po lahat, okay? Yung palm store sa hindi natin matanggal kasi wala na yung disable. Pero ibang ano na yan, ibang way yan. Kailangan niya ng ADB. Now, okay na tayo sa bloatware. Na-setup na natin. Bawas-bawas din tayo na mga widgets hanggat maaari. Again, dagdag din po yan sa trabaho ng chipset and gagamitin niya ng battery. So, kung okay lang naman sa inyo na tanggalin yan, yeah, remove na lang. Okay? Long press, remove. Alright. Now, tingnan natin yung mga apps natin. Ito na lang. Ito, hindi niya nga napuno yung buong screen. Okay na, di ba? Ilan na lang yan. Yan na lang ang mga apps na natitira. Okay? Uy, may WeLife pa. Nakalusot. Tanggalin na rin natin to. Uninstall. Yun. Meron pa ba? Itong Xteam, gusto nyo ba tanggalin na lang? Kung hindi nyo gagamitin yan, yes, pwede rin po tanggalin yan. Safe po yan, tanggalin. Xteam. So, may tira pa? Palm Store, wala ba talaga? Wala talaga siyang disable. So, hayaan nyo na lang muna yan. Pholax, pwede ba natin tanggalin? Wala. So, yan. At least, yan na yung mga essentials, I believe. Sa mga hindi naman gumagamit ng maps, pwede nyo po tanggalin yung maps, ha? Sa mga non-rider, hindi po rider, walang reason para gumamit ng maps. Safe po tanggalin din yan, just in case na gusto nyo tanggalin yan. Pwede nyo disable. Alright. Now, bago tayo lumipat ng tuluyan, ito pa pala, gusto ko lang paalala sa inyo. Yung mga tinanggal natin, sa mga nag-aalala dyan, balik po tayo sa settings, app management ulit, app list. Okay? So, yun. Ito po yung app list, diba? Tinanggal natin. And kung in case lang nagbago isip nyo, pwede nyo po silang i-recover. Dito po sa recoverable apps. Ayan lang po. Nasa pinakataas lang. Click nyo lang po yan. Ito po lahat ng disable natin. Pwede nyo pong ibalik. Like, kunwari, itong AHA Games. Di ba yung AHA Games? Dito na siya. Teka, alphabetical natin. Sort by A to Z. Ayan na siya. AHA Games. Okay? Again, pwede nyo po, ang laki nyo, no? 100 MB yan. 102, just in case hindi nyo pa alam. Kung hindi pa natin na-open yan, pag in-open natin yan, lalaki pa yan. So, ako sa inyo, i-disable nyo na o uninstall. Basta again, andito yung list ng mga system po ito. The rest, pwede nyo hanapin ulit sa Google Play Store. Pero yung mga recoverable apps, andito po, okay? Iyon. Now, pwede na tayong mag-move on sa ibang part. Sa settings pa rin, okay? Punta kayo dito sa hanapin nyo yung accessibility, which means nandito sa pinakababa system, you know. And then from here, okay, pasok kayo dito sa accessibility, tapos punta po kayo dito sa display and then text and display. Yan, pasok po kayo dyan, tanggalin nyo po yung animation. See, hindi nyo na po kailangan ng developer options para tanggalin yung animation, ilagay sa zero animation. Ayan na po, nasa accessibility na po siya. Understood? So, kung mapapansin nyo, instant na lahat ng swipe natin. Instant na, di ba? Okay, balik tayo doon. Now, balik naman tayo dito sa main settings ulit. Doon ulit sa system, you know, system, and then punta tayo sa actions and gestures naman, sa baba lang na accessibility. From here, I would recommended ko po ito, pwede nyo hindi sundin, is i-on nyo yung double tap to turn on and off screen para hindi po nalalaspag itong power button. Tap lang ng tap sa screen. Ang gagawin po niyan, kapag naka-off po yung screen, labas tayo ng konti. Ayan. Double tap lang natin. 1, 2. Diba? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okay? See? Basic. So, hindi nyo nalaspag itong power button. Okay? System ulit. Balik tayo. Actions and gestures. Naka-turn on na yan. And then, dito sa flip to mute, again, turn on nyo po yan. Para kunwari, may tumatawag, ayaw nyo sagutin, pwede nyong baliktarin lang yung phone, mag-mute siya, okay? Magre-ring pa rin yan po yan, tuloy-tuloy pa rin ang ring, pero hindi na siya mag-iingay. Kunwari may kausap ka, ayaw mong may storbo, nag-ring, taob mo lang yung phone mo, silipin mo, taob mo ulit, tuloy-tuloy yung ring, pero hindi na siya nagre-ring, wala nang tunog. Mag-mute lang siya, mute, flip to mute, okay? And then itong raise to wake up, turn on nyo rin po yan. Para kung tinatamad naman kayo mag-tap, gusto nyo lang silipin, pwede po. Ganito po mangyayari. Labas tayo saglit. Lock natin ang screen. Yan, di ba nakaganyan? So, kunwari, curious ka lang, baka merong notifications na hindi mo napansin, angat mo lang yung phone mo. See? Wala kang tinap, inangat mo lang yung phone mo. Okay? Balik. Pwedeng nakataob po. And then, angat mo lang yung phone mo.
O, di ba? O, wala po yan. Hindi pa ako nakapindot yan, ha? O, again, hindi pa tayo nakapindot sa button. Hop. O, yun, wala po nakapindot dyan sa button. Okay, now, balik tayo doon. Continue. Nawala ulit. System, accessibility. Balik ulit tayo dito sa system. And then, dito naman tayo sa screen recorder. Sa mga mahilig naman dyan mag-screen record, make sure na nakaset na po ang inyong video resolution sa highest. Mas maganda pag lalo't ina-upload nyo sa social media. Kasi mga content creator kayo, gamer, something like that. And then, set nyo ang frame rates to 60. Kaya naman ng phone na ito yon, okay? And then, you can choose kung device sound o kasama yung microphone sound, okay? Alright, meron tayong ito. And then, of course, kung mag-video recording kayo, of course, turn on nyo yung show taps para alam ng tao kung saan kayo nagtatap, especially mga tutorial, para alam nila kung saan kayo nagtatouch kapag during recording. Okay. Now, next, dito naman sa ito, press and hold power button. By default kasi, pag pinindot mo to, Folax yung pinipindot. Ang tagal bago lumabas yung power button. See? Si Folax ang lumalabas. Now, kung ayaw nyo lang naman, you can change that to power menu na lang. Yung traditional na nakasanayan na natin. And then, pag pinindot natin yan, long press. Okay, wala nang Folax. Okay, just in case sa mga naiirita na Folax yung lumalabas doon, press and hold power button lang. Ito pa. Just in case na hindi po kayo gumagamit ng NFC, by default po kasi naka-turn on ang NFC. Hindi lang nakalabas dito, pero once na nag-swipe kayo, naka-on yung NFC. So, you can either turn it off dito sa notification. Wala, hindi pala nakalagay dito. Again, by default to ha, wala po kasi akong binabago pa rito except sa mga tinanggal natin. So, you can go sa hotspot connections. Dito po yung NFC. You can turn that off kung wala naman kayong balak gamitin. Ginagamit lang yan mostly para kung may pambayad kayo or something, yung card nyo supported ng NFC or yung phone nyo nakakonect for NFC payment. So, off nyo na lang kasi para hindi gumagana yan or hindi na nagpa-function. Wala nang nakikibawas pa sa chipset and battery nyo. Okay. So, yun na. Yun na po yung basic na what do you call this? Basic na pampa-optimize. Out of the box, kaka-reformat nyo lang o kakabili nyo lang, yun po ang magagawa nyo. So, wala na po yung zero screen dito. Wala na. Except sa mga itong apps na to, pwede nyo i-arrange na lang yan. Kayo na mag-arrange yan kung saan nyo gusto nakalagay or hindi nakalagay. Pwede nyo i-remove. Yan, para wala sa screen nyo. Kung ayaw nyo nakikita, remove. So on and so forth. Okay? Yun. Kayo na mag-ayos yan. I-arrange nyo na lang base sa gusto nyo and you can change the wallpaper all by yourself. The rest, at least, okay na yan. And then now, for final reboot na po natin. Ito na po yung last. And then you can use your phone the way you want. Kahit anong gusto mo nang install, gusto mong gawin, install ka ng games, so on and so forth. Pwede na po. Okay na po yan. Optimize na po yan. I would just recommend you na hindi siya tadtarin ng mga, alam mo na, apps and so on. And of course, recommend ko rin na every day at least, bago kayo matulog or pagkagising, ugaliin nyo mag-reboot or restart ng phone. Yung ginawa natin, itong ginagawa natin, kagaya nito, yeah, gawin nyo pong daily habit na lang na pag-reboot para laging fresh yung RAM, fresh yung cache files or cache management ng Android. And then maybe ugaliin nyo rin na linisin itong recent feature. Tanggalin nyo yung mga hindi kailangan, itira nyo lang siguro Messenger lang para hindi na delay yung notifications or kung ano pa yung mga notifications na importante sa inyo, Viber, WhatsApp, Gmail, yes. Yun lang pong itira nyo. The rest, kung Google Play Store na iwan nyo dyan, tanggalin nyo. Okay? Tanggalin nyo para laging optimize yung RAM at hindi nagkakaroon ng mga issue kung kailangan mo yung total performance ng phone. Okay? So hanggang doon lang. This is Scottman. I hope nakatulong to sa mga basic users, mga non-tech users na gusto lang naman nilang ma-optimize yung kanilang phone out of the box agad. Okay? So hanggang doon lang. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content, simple lang para sa lahat, pangmasa, please do consider subscribe, like, and share. I'll talk to you again soon. Thank you.